Pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Krus ni Kristo at ang ating sariling krus. Inutusan tayo ni Jesus na pasanin ang sarili nating krus at sumunod sa Kanya. Ang mga sumusunod sa landas ni Kristo ng tama ay dapat napasanin ang kanilang sariling mga krus. Ang isa pang ekspresyon para sa ating sariling krus ay pagdurusa. Ang pagdurusa ay ibinibigay sa lahat ng tao mula sa langit. Lalo na, ang mga ibig na sumunod sa buhay ni Kristo ay may kanya-kanyang krus na dala. Pag naharap tayo sa ating krus, nakasalalay sa bawat tao ang paggawa ng sarili nilang pagpili. Hindi iniwasan ni Kristo ang pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Sa halip, pinili niya ang landas para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Nagsitakas ang mga tagasunod niya. Tinalikuran ng mga alagad si Jesus upang makaiwas sa sandaling iyon. Maging si Pedro, na nakilala sa kanyang matatag na pananampalataya, ay 3 ulit na ikinaila si Kristo. Ang ganitong madilim na sandali ng buhay natin ay ibinibigay sa bawat isa sa atin. Sa ibang salita, maaari nating sabihin na ito ay ating krus. Paano natin dapat naharapin ang ating sariling krus pag ibinigay na ito sa atin? Nakasalalay ito sa pananampalataya at pag-iisip ng bawat individual. Kaya sinabi ni Jesus na, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang krus. Maaari nating isipin, mukhang madali ang buhay ng taong iyon dahil hindi siya naghihirap. Gayunman, hindi ganito ang kaso. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang madidilim na sandali. Ang pagkakaiba ay kung paano natin ito tinitiis at kung paano natin ito pinagtatagumpayan. Ginigising tayo ng Diyos sa katotohanan na ang mga pagpapala at mga gantimpala ay ibibigay ng naaayon sa pagsasabing, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin. Ang katagang ang sino man ay nagpapakita na walang pagkakaiba pagdating sa pagsunod kay Kristo. Ang pasanin ng krus ay tiyak na ibibigay sa sino mang ibig na sumunod sa buhay ni Kristo. Ngayon, alamin natin mula sa Biblia kung paano napagtagumpayan ni Kristo ang pagdurusa at kung paano niya natiis ang madidilim na sandali ng kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang mga pagpili para lang akayin ang sangkatauhan sa kaligtasan. Hindi tayo dapat na magtapos sa pangunawa na ang kapistahan ng mga tinapay na walang pampaalsa ay patungkol lang sa pagdurusa. Malinaw na ibinigay sa atin ng Diyos ang kapistahang ito para bigyan tayo ng malaking aral. Naniniwala ako na kahit anong dilim pa ng panahon ang dumating sa atin, dapat tayong tumayo sa panig ng Diyos. Gumawa ng pagpili batay sa pananaw ng Diyos at sumunod sa landas niya. Tingnan natin ang Biblia para makita natin kung paano tumugon si Apostol Pablo sa madidilim na sandali ng kanyang buhay. Buksan natin ang Acts chapter 20. Tingnan natin ang chapter 20 verse 22. At ngayon, bilang bihag sa Espiritu, ay patungo ako sa Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Maliban na ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa akin sa bawat lungsod na sinasabing ang mga tanikala at ang kapighatian ay naghihintay sa akin. Sa panahong iyon, pagkabilanggo at mga paghihirap ang naghihintay kay Pablo. Tingnan natin ang verse 24. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili, upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus, na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos.
Pakiusap, tingnan ng mabuti kung paano tumugon si Apostol Pablo sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay at kung anong landas ang pinili niya kahit na nakita na niya ang sarili niyang kamatayan. Sa Acts chapter 20 verse 24, pagdating sa pagpapatotoo sa magandang balita, sinabi ni Pablo na hindi niya itinuturing ang kanyang buhay na mahalaga. Nilaan niya ang sarili sa pangangaral ng Ebanghelyo kahit na nasa panganib ang sarili niyang buhay. Tingnan natin ang chapter 21 verse 10. Habang naroon kami ng ilang araw, isang propeta na ang pangalan ay Agabo ang dumating mula sa Judea. Paglapit sa amin, kinuha niya ang sinturon ni Pablo at ginapos niya ang kanyang sariling mga paa at kamay at sinabi, "Ganito ang sinasabi ng Espiritu Santo, ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng sinturong ito at siya'y kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga hentil." Nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at pati ang mga taga roon ay nakiusap sa kanya na wag nang umahon patungo sa Jerusalem. Kaya't sumagot si Pablo, "Anong ginagawa ninyo? Nag-iiyakan kayo at dinudurog ang aking puso? Handa ako na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus." Sa ganitong paraan, kung titingnan natin ang buhay ni Pablo, mauunawaan natin na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang krus. Kinailangan ding pasanin ni Pablo ang lahat ng krus na ito. Si Pablo, na naantig sa buhay ni Kristo, ay nagpunta sa Jerusalem na determinadong mamatay at nagsikap na maipangaral si Kristo. Laging nakasalalay sa bawat isa sa atin kung paano tayo tutugon at kung ano ang pipiliin natin sa madidilim na sandali ng ating buhay. Hindi natin dapat nakalimutan kailanman na ang mga pagpili natin ay maaaring magdala sa atin sa walang hanggang kaluwalhatian o sa impyerno. Pinili ni Pablo na tumayo sa panig ng Diyos at lumakad sa landas ng Diyos. Hindi siya nabahala sa kamatayan, mga paghihirap o pag-uusig. Sa Acts chapter 20 at 21, makikita natin ang buhay ni Pablo na handang mamatay para sa Ebanghelyo mula sa sandaling nagsimula siyang mangaral nito. Tingnan natin ang 2 Corinthians chapter 11 verse 24. Sa mga Hudyo, ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit kulang ng isa. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo. Minsan ako'y pinagbabato. 3 ulit na akong nawasakan ng barko. 1 araw at 1 gabing ako'y nasa laot. Nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hentil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid. Sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Sino ang mahina at ako ba'y hindi mahina? Sino ang natitisod at ako'y di nag-iinit? Kung kailangang ako'y magmalaki, ako'y magmamalaki sa mga bagay na nauukol sa aking kahinaan. Ang buhay ni Pablo ay serya ng mga paghihirap. Siya ay nasa panganib mula sa sarili niyang mga kababayan, sa mga huwad na kapatid, sa mga ilog, at sa mga magnanakaw. Hindi kalabisang sabihin na ang buhay ni Pablo ay ang buhay mismo sa krus. Gayunman, sinabi niya, bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Ngayon, pag tiningnan natin ang krus ni Kristo at inisip ang kanyang mga pagdurusa, ang krus na ating pinapasan ay hindi maikukumpara sa kanyang krus.
Kung ang laki ng krus ni Kristo ay maituturing na 1,000 o 10,000, ang ating krus ay hindi man lang aabot ng isa. Si Pablo, na tumingin sa krus ni Kristo, ay laging nais na sundan ang landas na ito. Ngayon, maging determinado tayong sundan ang landas na nilakad ng ating makalangit na Ama at makalangit na Ina, gaya ng ginawa ni Apostol Pablo. Nasa inyo ang pagpipilian, pero ano ang pipiliin nyo? Ang lahat ng tao, kabilang ang mga wala sa katotohanan, ay humaharap sa mga paghihirap at sa madidilim na sandali ng buhay. Gayunman, depende sa pipiliin natin. Maaaring may mga resultang nakalulugod sa Diyos at mga hindi. Kahit sa ilang, hinayaan ng Diyos ang 12 espiya na siyasatin ang lupain ng Kanaan, isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Ang 10 espiya ay nagdala ng napakasamang balita. Siyak na hindi iyon ang lupain na dapat nating salakayin. Hindi iyon ang lupain na dapat nating pasukin. Malalaking tao sila at tayo ay gaya lang ng mga tipaklong. Ang Jericho ay isang kuta na walang makapasok. Kung isasaalang-alang natin ang naging epekto nila sa lahat ng Israelita, maling-mali sila sa naging pagpili nila. Dapat silang magtanim ng pananampalataya sa Diyos sa mga Israelita, pero sa halip, binigyan nila ng pasanin ang bayan sa pamamagitan ng negatibong balita nila. Ang buong bayan ay tumangis magdamag at nagreklamo laban sa Diyos. Nagtatanong, bakit mo kami nilabas sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sa kasaysayan ng pagsakop sa Kanaan, ang 40 taong buhay ng mga Israelita sa ilang ay nagtuturo sa atin ng maraming aral. Sa halip na pasanin ang krus na dapat nilang pasanin, nagpakita ang 10 espiya ng maling pag-uugali na naging dahilan kung bakit nagreklamo ang mga tao sa Diyos. Pakiusap, isipin ang krus na pinasan ni Kristo at ang krus na dapat nating pasanin. Sinabi ni Jesus na una sa lahat, kung ibig nating maging mga Kristiyano, dapat nating pasanin ang ating sariling krus. Kumpirmahin natin ito sa Matthew chapter 16. Matthew chapter 16 verse 24. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Sinabi ni Jesus, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Malibang sundan natin ang kanyang landas, hindi tayo kailanman makakapasok sa kaharian ng langit. Dahil tanging ang mga nagpapasan ng kanilang krus ang makakalakad sa landas na ito. Tiyak nahaharap tayo sa madidilim na sandali ng ating buhay at sa mga partikular na sitwasyon kung saan kailangan nating pumili. Si Pablo ay sumunod sa landas ni Kristo. Iniisip na ang kanyang sariling buhay ay walang halaga. Binuhat niya ang sarili niyang krus at sumunod kay Kristo. Dapat nating pasanin ang ating mga krus at lubusang sundan ang buhay ni Kristo. Hebrews chapter 11 verse 24. Tingnan natin ang chapter 11 verse 24. Sa pananampalataya, nang nasa hustong gulang na si Moises,
ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Pinili rin ni Moises ang buhay ng krus. Sinasabi ng Biblia na itinuring niya ang buhay ng krus at ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos na mas masaya kaysa sa panandaliang kalayawan ng mundong ito. Tingnan natin ang Hebrews chapter 11 verse 35. Chapter 11 verse 35. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. Ang iba'y pinahirapan at tumangging tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Ang iba'y nagtiis ng pagkalibak at paghagupit at maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. Sila'y pinagbabato hanggang mamatay, nilagari, pinagpapatay sa tabak. Sila'y naglibot na may suot na balat ng mga tupa at kambing, mga naghihirap, pinag-uusig, inaapi. Nasa mga iyon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan. Sila'y nagpalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yungib, at sa mga lungga sa lupa. Pinili ng lahat ng taong ito ang landas ng pananampalataya at pinasa ng kanilang mga krus ng may pananampalataya. Ipinaunawa sa atin ng Diyos sa Hebrews chapter 11 na pinili nila ang tamang landas at tinanggihan ang madaling landas. Kung gayon, ano ang hindi maiiwasan ng mga ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus? Magkakaroon sila ng mga paghihirap. Lumipat tayo sa 2 Timothy chapter 3. Tingnan natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 10. Ngayon, sinunod mong mabuti ang aking aral, pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig, at pagtitiis. Mga pag-uusig, mga pagdurusa, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, Iconio, Listra. Napakaraming pag-uusig ang tiniis ko, ngunit sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng, pag-uusig. Para sa mga pumili na sumunod sa buhay sa krus ni Kristo, magkakaroon ng pag-uusig at darating ang panahon ng pagdurusa. Paano tayo dapat na tumugon sa madidilim na sandali ng ating buhay? Dahil nakasalalay sa bawat isa sa atin kung paano pumili, dapat tayong pumili ng matalino. Sa 12 espiya, dapat ba tayong gumawa ng parehong pagpili tulad ng 10 espiya? O dapat ba tayong gumawa ng parehong pagpili tulad ni Josue at Caleb? Sa isang sitwasyon na tulad ng kay Pablo, dapat na ba tayong sumuko at tumakas? O dapat ba nating ipahayag na, tiyak na gagawin ko ang dapat kong gawin kahit na manganib ang aking buhay? Ang lahat ng pagpipiliang ito na ibinigay sa mga anak ng Zion ay tinuturing bilang sarili nating krus. Gayunman, hindi lang pasakit at pagdurusa ang dinadala sa atin ng krus. Darating din sa atin ang maluwalhating karangalan ng langit. Kaya sinabi ni Pablo na, natapos ko na ang takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Ngayon ay nakalaan sa akin ang putong ng katuwiran. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit naging isa siyang namumukod-tanging apostol na matapat na nagpasa ng kanyang krus at sumulong tungo sa kaharian ng langit sa pagsunod sa mga yapak ni Kristo? Verse 13. Subalit ang masasamang tao at ang mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sila'y mandaraya at madadaya. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniwalaan.
Pinaaalalahanan tayo na manatili sa mga natutunan natin mula sa Diyos at matatag na pinaniwalaan at nasundan ang landas ng krus ni Kristo Jesus. Patungkol sa usapin ng pagpasa ng ating sariling krus, sinabi ni Jesus na ang mga nagdurusa ay pagpapalain. Lumipat tayo sa Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 verse 10. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran. Ang ibig sabihin ng pag-uusig ay pagdurusa. Ito ay maaaring isalin bilang pagpasa ng krus. Ito ay hindi para sa masama, kundi para sa katuwiran. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Ipinapaalala sa atin ng Diyos na para sa mga makalangit na anak na nabubuhay sa mundong ito, naghihintay sa kanila ang landas ng krus sa paghahangad nila ng katuwiran at kabanalan. Kaya sinabi niyang, magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Makikita rin natin na hindi kailanman tinatalikuran ng Diyos ang mga nagdurusa, kundi inaalala sila at ginagantimpalaan sila ng mga walang hanggang pagpapala. Tingnan natin ang Luke chapter 16 verse 19. Chapter 16 verse 19. Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalay Lazaro na puno ng mga sugat, na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman, maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Subalit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Hindi lang ito isang talinghaga tungkol sa taong mayaman at sa pulubi na si Lazaro. Sa pamamagitan ng talinghagang ito, napapaalalahanan tayo na ang isang tao ay namuhay ayon sa kanyang gusto nang hindi pinapasa ng kanyang krus, habang ang isa naman ay nagkukulang at nakakaranas ng mga paghihirap, namumuhay gaya ng isang pulubi. Nagpakita ang Diyos bilang si Abraham at tinanong ang mayaman, Hindi ba't sa iyong buhay ay tinanggap mo ang lahat ng mabuting bagay? Ginawa mo ang anumang gusto mo. Wala kang pagdurusa. Gayunman, para kay Lazaro, maging ang simpleng usapin ng paghahanap ng pagkain ay isang mabigat na pasanin. At si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Sa pamamagitan ng talinghaga ng mayamang lalaki at ni Lazaro, ginigising tayo ng Diyos kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagpapasa ng bigat ng krus ni Kristo at ng mga naghahangad lang ng kaginhawahan. Dahil nagdusa si Lazaro ng mga paghihirap, samantalang ang taong mayaman ay nasisiyahan sa kaginawahan sa lupang ito. Sinabi niya na ang kanilang mga sitwasyon ay mababaligtad sa espiritual na mundo. Kaya sinabi sa Matthew chapter 5 na, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran. Maaaring hindi natin nauunawaan ngayon kung isa ba itong pagpapala o hindi, pero makikita natin kalaunan kung bakit tinawag itong isang pagpapala.
Ang Diyos, na nakikita ang wakas mula sa pasimula, ay pumalupa sa laman para bigyan tayo ng mahahalagang aral. Pag dumating ang madidilim na sandali ng buhay natin o sa ating paglalakbay ng pananampalataya, hindi natin dapat natalikuran ang mga ito. Sa halip, dapat nating isipin, dapat ko ring pasanin ang krus ni Kristo gaya ng ginawa niya. Tulad ni na Pablo at Pedro at ng lahat ng ninuno ng pananampalataya, dapat nating alalahanin ang bigat ng krus na pinasan ng ating makalangit na Ama at Ina. Hindi ba't pinaaalalahanan niya tayo na ang mga inuusig dahil sa katuwiran ay mamanahin ang kaharian ng langit? Tingnan natin ang Romans chapter 8, verse 35. Sa panahon ng pagdurusa, ang mga nagpapasa ng kanilang krus at sumusunod sa halimbawa ni Kristo ay maaaring magkaroon ng ganitong uri ng pananampalataya. Basahin natin ang verse 35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Ang lahat ng ito ay nagmumukhang isang krus kung titingnan mula sa pananaw ng mundo. Gayunman, ang mga ito ba ay makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ibinibigay sa atin ng Diyos ang sagot sa susunod na bersikulo, verse 36. Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo, kami pinapatay sa buong araw. Kami ay itinuring na mga tupa sa katayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, ay hindi, makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Tanging ang mga nagpasan ng kanilang krus ang kayang magsabi ng ganito. Gayunman, ang mga hindi kayang magpasa ng sarili nilang krus ay tatalikuran maging ang pinakamaliit na problema, gaya ng nasusulat sa John chapter 6, verse 66. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga paalis, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Ibig din ba ninyong umalis? Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan." Sa tuwing may maliit na problema, nahihirapan ang mga tao na mapagtagumpayan ang madidilim na sandaling iyon. Ang mga taong iyon ay sumunod lang kay Jesus, gaya ng pagsunod sa isang sikat na tao. At sa huli, iniwan nila siya. Sa buhay na nilakad ni Kristo, nagkaroon ng maraming madilim na sandali na nauugnay sa krus. May mga sandali ng panguusig at panlilibak. Mga sandali ng pasakit nang siya ay ipinako sa krus. Mga sandali kung kailan ang kanyang tagiliran ay tinusok ng isang sibat. At ang sandali kung kailan siya ay hinagupit. Ang mga naniwala na walang anuman ang makapaghihiwalay sa kanila sa pag-ibig ni Kristo ay nagpasa ng krus na tinatawag na pagdurusa. Pag dumating ang madidilim na sandali ng buhay natin, alalahanin natin ang dedikasyon at mga sakripisyo ni na Ama at Ina na laging nauuna sa atin. Pagtagumpayan natin ang sandaling iyon at mag-akay tayo ng maraming kaluluwa tungo sa kaligtasan at pagsisisi. Naway ang kapistahan ng mga tinapay na walang pampaalsa ay maging panahon kung kailan nagkakaisa ang lahat ng ating puso sa layuning ito. Napakabigat ng krus na pinasan ni na Ama at Ina. Hindi ito maikukumpara sa ating krus na napakaliit lang. Huwag tayong mabigatan sa ating maliliit na krus, ni talikuran man ang landas na nilakad ni na Ama at Ina.
Hinihiling sa inyo na takbuhin ang landas ng pananampalataya na nagtatagal hanggang sa huli at nagdadala sa atin sa tagumpay. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng Diyos.